Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rapi Jan. Shoutout kay Juancho Arnaldo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Napangiti din ang mga taga-Mercury. Nagtawanan sila ng ligaw at mabangis. Haha, haha. Siya ay lubhang baliw at mapangahas. Hulaan niya. Nahulaan niya ang isang umutot. Alam lang niya na kung ang Aaron ay nakipaglaban sa kanya ayon sa gusto niya, magiging mahirap para sa kanya na iligtas ang kanyang kamay upang harapin ang mga taong Shuezo. Natural, nasa harap siya ng mga taong Shuezo, parang tupang kakatayin. Ano kayang hulaan niya? Hulaan kung paano namatay ang Aaron. Pagtingin sa kanyang mayabang na ngiti, si Aaron ay tumatawa rin. Nasusunog na katahimikan. Sa dagandong ng galit, muling namula ang buong kanang braso ni Aaron, at lumalabas din ang pulang ilaw ng kanyang buong katawan. Boy, I must admit that your move is really threatening, but so what? Hindi natinag ang taong Mercury. With a slight smile, can you hurt people with it? Maaari mo bang buksan ang iyong kamay? Kung maglakas loob kang tanggalin ang iyong selyo, ang aking water sword ay maaaring direktang tumagos sa iyong dibdib. Walang magawang umiling si Aaron, so, uubusin mo ba ako ng ganito, at pagkatapos ay hindi ako makapagbigay ng konsiderasyon sa magkabilang dulo, tama. Ang mga kabataan ay kailangang magbayad para sa kanilang kawalan ng karanasan. Malumanay na ngumiti ang lalaking Mercury. Ang pagbabayad ng bayarin ay hindi para sa mga kabataan, ngunit para sa lahat. Nang bumagsak ang mga salita, ngumiti si Hansani at marahan na uminom, apoy sa langit. Wow! Ang apoy sa kalangitan ay lumabas sa isang iglap at sinamahan si Han ng halos Aaron. Gusto mo bang umasa dito para tulungan ka? Nang makita ang apoy sa langit, ngumiti ang taong Mercury, kung gayon, hayaan mo akong magbayad. Tumanggaw si Aaron, eksaktong. Joke, gaya nga ng sinabi ko, may kapangyarihan ang apoy mo, pero ang kontrol mo dito ay malayo sa antas na iyon. Isa siyang tigre, ngunit sa kasamaang palad ay batang tigre lang ito. Dahil ito ay isang batang tigre lamang, ano ang kwalifikasyon nito upang magbanta? Ang mga salita ay nahulog, at ang taong Mercury ay tumingin kay Aaron at malamig na ngumiti. Sa pagtingin sa kanyang mapagmataas na hitsura, ang Aaron ay hindi natinag. Ilang sandali pa ay bumukas ang gilid ng kanyang bibig, tama ka, ngunit kailangan mong maunawaan ang isang bagay. Anong meron? Bahagyang kumunat ang noo ng taong Mercury. Nakangiting sabi ni Aaron, ang tigre ay laging tigre. Huwag mong isipin na hindi ito tigre dahil umiihi ito. Mula sa pagsilang nito, puno na ito ng uhaw sa dugo para sa kaaway tulad ng kanyang mga magulang. Natapos ang Aaron, ngumiti ng mabangis, uminom ng mahina, at tumingin sa apoy sa kalangitan, halika. Wow! Biglang gumalaw ang Skyfire, tumalon sa kanang kamay ni Aaron at hinanap ito ng dahan-dahan. Sa sumunod na segundo, biglang lumipad ang apoy sa kalangitan sa nagninangas na braso ni Aaron. Natigilan ang mga tao sa Mercury, halatang nalilito sila sa operasyong ito ng ilang sandali. Ano ang ibig sabihin nito? Ilabas mo ito, at pagkatapos, itama ang iyong mahika sa iyong katawan, para saan ito? Pagsira sa sarili. May sakit ka ba? Hindi napigilan ng taong Mercury ang pag-inom ng mahina. Oo, may sakit ako. Ngumiti si Han Sanhang nang walang anumang pangungutya. Ang tinatawag na military risk move ay ang kasalukuyang hakbang ni Han Sanhang. Anong ibig mong sabihin? Natigilan ang taong Mercury. Gusto niya talagang pag-alitan si Aaron, pero ang problema ay mula sa mga mata ni Aaron at sa napakasimple niyang pagpasok, nalilito ang mga taong Mercury. Siya ay tila nakatuon at handa, at halatang may napakalalim na plano.
Ngunit anong uri ng plano ang maaaring magkaroon para sa ganitong paraan ng pakikipaglaban sa iyong sarili? Tignan mo nga, hindi ka marunong gumuhit ng kamay diba? Ngumiti. Nang mahina si Aaron at nagtanong, natigilan ang lalaking Mercury at hindi alam ang ibig niyang sabihin, gayunpaman, hindi mali ang sinabi niya. Sa ngayon, hindi niya mapigilan, ang lahat ng kanyang lakas ay ginagamit para sa nakatutuwang pag-atake. Kung siya ay aatras sa oras na ito, siya ay lalamunin ng panloob na kapangyarihan. Ngumiti si Aaron, hindi ba? Sa sandaling bumagsak ang boses, biglang ginalaw ni Aaron ang kanyang kamay, at ang nag-aapoy na katahimikan ng kanyang kanang kamay ay nagliwanag sa sukdulen. Apoy sa langit, ano pa ang hinihintay mo, Roar? Sa oras na ito, sa kanang kamay ni Aaron, biglang umabot sa sukdulen ng apoy, at isang kakilakilabot na bagay ang tila lumabas sa tunog. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Ano? Bagamat ang bagay ay nasa mga kamay pa rin ni Han Sanchen, sa oras na ito, sa ilalim ng mabangis na apoy, ang mga taong Mercury ay nakakaramdam pa rin ng napakalaking at kakilakilabot na enerhiya na nagmumula sa apoy. Pabalik sa lalaking Shuizo na naglunsad ng pangkalahatang pag-atake sa kabilang panig. Hindi. Marahas niyang sinigaw ang mga Shuizo, sinusubukang paalisin kaagad ang mga Shuizo sa sandaling ito. Ngunit sa oras na ito, ang taong patak ng tubig ay nasa tali na. Paano siya makakapag-withdraw? Boom! Nagkaroon ng napakalaking ingay, parang apoy na dragon na pumailanglang sa langit. Isang kakaibang mabangis na apoy na masakit sa mata ng mga tao ang biglang tumalon mula sa mga kamay ni Aaron. Pagkatapos nito, isang kalahating pagliko sa hangin, direkta patungo sa mga taong Shuizo, ito ay isang biglaang pag-atake. Umuungol. Sa isang dagandong, ang dragon na apoy ay direktang bumangga sa taong butil ng tubig, ngunit halos walang paghinto sa loob ng isang kapat ng isang oras. Ang sumunod na segundo, ang dragon na apoy ay direktang tumagos sa katawan ng tao ng butil ng tubig. Ang mabangis na pag-atake ng mga taong Shuizo ay biglang nawala at pamwesto sa pwesto. Tumingin siya sa ibaba at nakita niyang may malaking butas sa dibdib. Naitim ang butas sa paligid, at ang tubig sa kanyang katawan ay patuloy na sumangga malapit sa itim na bilog. Tiningnan niya ang malaking butas na hindi makapaniwala, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga mata sa Aaron. Ang buong tao ay puno ng hindi kapanipaniwala. Akala niya ay aatake siya mula sa gilid at bibigyan si Aaron ng isang lubhang nakamamatay na suntok. Sa oras na iyon, maaari rin siyang maghayganti sa pinsala ni Aaron. Ngunit nagbilang siya ng libu-libong beses, at natatakot ako na hindi niya magawa. Hindi niya sinaktan ang Aaron. Sa kabaligtaran, siya ay direktang pinatay ng Aaron sa daan. Sa wakas, may 3,000 salita sa iyong lalamunan. Ikaw, bagamat wala na, ang kahulugang ipinahayag ay mas mabuti kaysa sa 1,000 salita at 10,000 salita. Natigilan ang taong Mercury at mamulong sa Waterbidman. Bagamat nakatayo pa rin ang Waterbidman sa mga oras na ito, alam na alam niyang tapos na ang Waterbidman. Si Aaron ay malumanay na ngumiti, sinabi ko na ang batang tigre ay palaging lalaki, at kakain din ito ng mga tao. Pagkatapos ay umiwas siya ng tingin sa lalaking Mercury at dahan-daang tumingin sa lalaking butil ng tubig, tama ba ako? Ano ang pakiramdam mo? Gustong ibuka ng Waterbidman ang kanyang bibig. Sa oras na ito, ibinuka pa lang niya ang kanyang bibig, at bumulwak ang tubig mula sa kanyang bibig. Sa sumunod na segundo, bigla siyang nagmulat ng mata. Bang! Sa isang malakas na ingay, bumukas ang kanyang katawan sa kanyang hindi kapani-paniwalang dilat na mga mata. Parang isang masa ng tubig na biglang bumagsak sa lupa, tumalsik kahit saan. Gayunpaman, ang pagkakaiba lamang ay ang masa ng tubig ay mamumulaklak ng hindi mabilang na mga patak ng tubig at pagkatapos ay mahuhulog sa lupa, ngunit ang mga patak ng tubig na iyon sa kanyang katawan ay sisabog sa buong paligid, at pagkatapos ay matutunaw sa hangin sa isang iglap. Kalmado ang lahat. Boom! Ang langit na apoy na tumusok sa kanyang katawan ay biglang nagbago ng kanyang katawan at gumawa ng katulad na dagandong sa apoy. Ipinangako ni Fang Fo ang kanyang katapangan at ipinapakita ang kanyang lakas. Isang mahabang buntong hininga, isang pagsuray-suray, isang pag-atres, ang mabangis na taong Mercury na nakikipaglaban kay Aaron Fien, ay tuluyang nawalan ng puso pagkatapos ng pagsabog ng lalaking Shuizo.
Sa pagtingin sa kanya ng ganito, mahina hong ngumiti si Aaron at binawi ang Fian, ngunit hindi niya inalis ang apoy. Sa kalangitan, at ang nagninangas na katahimikan sa kanyang kamay ay handa na anumang oras. Sa katunayan, noong unang natutunan ni Aaron ang nagninangas na katahimikan na ito sa kuweba, sa lalong madaling panahon nagkaroon siya ng ilang pansamantalang ideya sa kanyang sarili. Ang pinakamalaking lakas ng loob ay ang nasusunog na katahimikan ay isang paraan na gawa sa apoy. Ito ay nangyayari na ang Skyfire ay isa ring paraan ng apoy. Sa simula, si Ziaran ay nagturo sa kanyang sarili ng ilang mental na kakayahan ng pamilya Phoenix, na maaaring makapagsanay sa Chunwoo. Natural, pag-iisipan din ng Aaron kung ang nagninangas na katahimikan ay maaaring magsanay ng Chunwoo. Ito ang orihinal na nakatutuwang ideya ng Aaron sa kuweba, at ito rin ang pinakasabik niyang subukan. Napatunayan ng mga katotohanan na ang teorya ng Aaron ay magagawa, at si Chunwoo ay talagang karapat-dapat sa pinakamataas at natatanging kasanayan na ibinigay ng matandang Wallace sa kanyang sarili sa simula. How's it going? Ikaw na lang ang natitira. Pinag-isipan ni Aaron ang taong Mercury. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Halatang nagulat si Mercury, ngunit ilang sandali pa, nabawi niya ang kanyang isip. Tumingin siya kay Aaron, nakasimangot at sinabing, ikaw. Paano mo nagawa? Napakahina ng apoy mo, pero bakit biglang tumaas ng ilang grades? Matagal siyang nag-isip, ngunit hindi niya moari kung ano ang laman nito. Ang lahat ay monghe, at hindi siya mahina, ngunit halos imposible para sa iyo na bigla mong pataasin ang iyong mga nagawa sa napakaikling panahon. Ngunit ang katotohanan ay napaka-nakakatawa na ang mga bagay na iyong hinahamak at sa tingin mo ay imposible na basta na lang lumalabas sa iyong harapan. Bakit ba ang hirap mong intindihin palagi? Hindi siya tinawanan ni Han Sanchen, ngunit tiningnan siya ng mahinahon, kahit na may bakas ng sariling pagdududa. Bakit parang naiintindihan mo na naman? Hindi maintindihan ng mga taong Mercury kung bakit hindi naiintindihan ng Aaron. Mayroong libu-libong taon sa mundo, at ang mundo ay malaki rin at walang hangganan. Bilang isang matanda na tulad mo, dapat mong mas malaman kaysa sa akin na may mga bundok sa labas ng bundok at mga tao sa labas ng mga tao. Dapat mo ring malaman na mayroong ay lahat ng uri ng mga talento sa mundo. Bakit kailangan mong gamitin ang iyong sariling kaalaman upang makilala ang lahat ng bagay sa mundo? Hindi ba dapat limitado ang kaalaman ng tao? Ang mga salita ni Aaron ay nahulog, ngunit ang taong Mercury ay nahulog sa pagmumuni-muni. Oo, dapat niyang aminin na ang sinabi ni Han Sanchen ay napakamakatwiran, at alam na alam niya ito. Ngunit ang mga tao ay palaging emosyonal na mga hayop at hayop na may komplikadong mga damdamin. Kung ganoon, ang ilan sa mga bagay na nakikita mo, o isang bagay, ay madaling maabala ng mga emosyon. Sa katunayan, dapat mo ring malaman sa iyong puso na ang ilang mga bagay ay katotohanan, ngunit ayaw mong tiisin ito, marahil dahil sa mukha, kawalang kabuluhan, o iba pang mga bagay. Bumantong hininga ang taong Mercury at tumanggo ng mariin, tama ka. Kung ganoon, naiintindihan mo na ba? 3 magic skills ba ang natutunan mo? Tanong ng lalaking Mercury. Yuwang ang pangunahing depensa. Ilang beses mo na itong nilabanan. Makikita mo ang apoy na pag-atake ng nagbabagang katahimikan. Paano ang pangatlo? Nakakunot ang noo niyang tanong. Hindi nagsalita si Aaron, ngunit tiningnan siya ng mahina. Bigla niyang naalala ang ibig sabihin ng Mercury, ngunit hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Oo, sobrang nasaktan ka nung nontog ka sa pader, pero sa sumunod na sandali bigla kang nabuhay na puno ng dugo at inatake kami. Nagulat si Mercury. Ngumiti si Aaron at tumanggo ng mariin, tama na. Nang makita niya ang katakawan ng kasamaan at natalo at lumaban, si Han Sanchen ay nasigla rin at lihim na ginamit ang taisho, isang bagay na hindi niya alam, upang subukang sumugal. Tama ang impormasyon ni Han Sanchen. Malaking tulong talaga si taisho sa sarili niya sa mental skills. Kahit na, ang kapangyarihan ng taisho ay higit pa sa sariling imahinasyon ng Aaron. Ito ay tahimik at maayos. Ito ay sinaunang at makapangyarihan. Ito ay talagang nararapat sa kanyang reputasyon. Matapos gamitin ang taisho para iikot ang buong meridian, ang hindi naisip ng iba pang Aaron ay ang kanyang dantian anti-Buddha ay muling nabuhay sa isang iglap.
Isang hindi nakikita at malaking puwersa ang pumuno sa kanyang buong katawan mula roon. Ang mas nakapagtataka ay pagkatapos na dumating ang puwersang ito, naramdaman ni Han Sanchen na ang mga sirang buto at meridian ay naayos sa isang iglap. Kung kailangan mong gumamit ng salita para ilarawan ito, ang Aaron lang ang masasabi niyan, puno ng muling pagkabuhay ng dugo. Ito ay napaka-magical na si Han Sanchen ay nasasabik pa rin kapag naaalala niya ito kahit ngayon. Gayunpaman, ang Aaron ay may nagbabala na kutob na ang bagay na ito tila isang beses lang niya ito magagamit, hindi bababasa. Sa harap ng pag-atake ng dalawang tao ngayon lang, hinikayat muli ng Aaron ang pamamaraan ng Taisho para sa kapakanan ng Seguro. Ngunit gaano man hinihimok ng Aaron, ang mga gintong ilaw na iyon ay hindi na lumitaw, tulad ng Aaron ay hindi matutumuna. Siyempre, hindi ito maaaring ang Aaron ay mawawala na muli, ngunit mayroon lamang isa pang posibleng katotohanan, sa view ng kanyang mahusay na kapangyarihan, marahil ito ay dapat, sa teorya, magpasok ng isang katulad na maikling panahon ng paglamig pagkatapos gamitin, nang marinig ang mga salita ni Aaron, ang taong Mercury ay tumango ng komplikado at bamulong. Tama ka, ang lahat ay hindi kailanman ganap, ang langit at lupa ay may kanilang kapalaran. Natutunan mo ang lahat ng tatlong kasanayan sa Mahika, tapos bigla siyang tumingin kay Aaron. Then I ask you, are you still interested to learning stronger? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!